Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Pukaw ni Victor sa boss na may hatid niya ito sa kwarto nito. Kalalabas lang nito ng ospital at kahit ito nagreklamo o umiimik, alam ng assistant iniinda pa rin ng boss sa mga sugat na tinamo nito. Halos 4 na araw pa lamang nakalilipas mula na mangyaring insidente sa isla. Alam ni Victor hirap pa rin tong kumilos, subalit pinilit na nitong lumabas ng ospital. Anong update kay Alexandra at Aki? Ani Gilbert, habang maingat na umuupo sa settee na nasa salid nito. Bagya pang napangwi ang binata nang kumirot ng kanyang sugat sa braso. If he'd be honest, he still feels swollen all over, but he really needs to see his wife and son kaya siya nagpilit lumabas ng ospital. It has been days since he last seen them. Wala na ring reply sa mga text messages niya sa Alexandra. Kung hindi lamang siniguro ni Victor na nasa maayos na lagay ang mga to, hindi siya makakatulog sa gabi. Nagpalagay na siya ng dagdag ng mga tauhan upang bantay ng kanyang mag-ina. He wanted to keep them safe because he cannot do that now at the moment. Isa pa gustong siguruhin ng binata na hindi na ulit mangyayari ang ginawa ni Sebastian 5 taon nang nakakaraan. Sebastian has cunning ways to do whatever he wanted to do. The sufferings he had endured for the past 5 years are more than enough proof. Hindi naman po sila umalis ng hotel sa nakalipas na 2 araw, sir. Mukhang busy si Ma'am Alexandra sa pag-ayos ng mga naiwan niyang trabaho sa Italy. Yun po ang ibinalita ni Marco sa akin. Sagot ni Victor. What about tomorrow? Did she confirm her and Aki's attendance to the board meeting? Umiling si Victor. Wala pong pasabi si Ma'am Alexandra, sir. Ang sabi daw po niya kay Attorney Salve, pag-iisipan niyang pagpunta. Marahang nagbuga ng hininga si Gilbert, umaasa siya, magpupunta pa rin si Alexandra sa board meeting bukas. That's the only chance he could see them. Kapag pumunta ito, he will turn over the SGE to her too. After that, he'd live as an ordinary man, always waiting and hoping for the only thing that matters in his world. Ang muling pagtanggap ni Alexandra sa kanya bilang asawa at ama ng kanilang anak. Di na siya natatakot sa buhay na yon. He had lived worse when he was in jail. Di naman siya maghihirap. May maliliit pa naman siyang investments na kumikita, more than enough to provide for his needs and that of his mothers. Ang tanong, ngayong nagkabaliktad na sila ng sitwasyon ni Alexandra, he is not sure if he will still be good enough for her. Sir, muling pikaw ni Victor sa boss na tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Kumarap si Gilbert at mabilis na hinamig ang sarili. What about yung tungkol sa pabrika ng SGE? At sina Cynthia at Cyrus, may balita na ba sa kanila? How is the search doing? Nag-resume na po ang production sa factory, sir. Si Karen po mismong tumatao doon para sa supervision. Nagsimula na rin pong ayusin ang nasunog na parte ng pabrika. Aabot pa rin po tayo sa deadline ng kliyente natin, but about Cynthia and Cyrus, wala pa pong lead kung nasan sila, sir. Si Mr. Chavez ay rin pong magsalita tungkol sa kulong totoong nangyari kaya siya binaril ni Cynthia. Sa ngayon po, pinag-aaralan na ng mga otoridad ang lahat ng possible leads tungkol sa mag-ina. General Santos said he will personally monitor the case himself. Umigting ang panga ni Gilbert. Di niya alam ganon kailap ang mag-inang de Torres. Kung mas maaga lang sana siyang nakakalap ng ebidensya laban sa mga to, he would have thrown them both in jail himself. Subalit, thank you, Victor. Please call me for any additional updates. And also, can you check if my mother is already home? Hapon na. At this rate, baka doon naman sa mansyon yun matulog. Ani Gilbert, tunog reklamo. Mula nang mawala si Cynthia sa mansyon ng mga Romualdez, ay ginugugol na ni Sylvia ang kanyang mga oras sa pagsasaayos ng mansyon. His mother did an inventory of all her precious art collection, china and silverwares. Luckily, Cynthia was not smart enough to dispatch any of those just to sustain her gambling addiction. Si Sylvia rin ang nag-check at nagtawag ng mga nag-aayos ng nasira sa mansyon na halatang pinabayaan ni na Cynthia at Mr. Teves sa loob na 5 taong paninirahan ng mga ito. At di niya nagawang pigilan ng ina. Sylvia had always loved the mansion. She said it is where her happy memories were made. Kaya naman pinagbibigyan to ni Gilbert sa nais nitong gawin. Kahit ang ibig sabihin nun, bit-bit din itong lahat ng mga katulong nila patungo roon. Wala pa po si Ma'am Sylvia, sir. Parang pinapaayos at pinapaninis pa raw po sa mga katulong yung dating silid ni Don Anselmo. Gusto po ninyo pauwiin ko na siya? No need for that.
Hihintayin ko na lang siyang umuwi, ani Gilbert. Umayos ng upo si Seti. You may go home now, Victor. Kaya ko ng sarili ko, salamat. Ani Gilbert bago tuluyang tumayo, hawak naman ngayon ang nananakit na tadyang. May konti siyang fracture doon kaya't may bend ang kanyang dibdib, but nothing he cannot endure. Sandaling bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Victor. Sir, sigurado po kayo? I can stay longer. No, Victor. Go home. Kaya ko? Ani Gilbert bago naglakad patungo sa banyo. He haven't had a nice bath at the hospital. Balak niyang maligo para gumaan ang kanyang pakiramdam kahit paano. Tumango si Victor bago humakbang palabas ng silid ng boss at tuluyan ng umuwi. Si Gilbert naman nag-concentrate sa paglilinis ng katawan habang sinisigurong hindi mapabasa ang kanyang benda sa katawan. Sa susunod na araw pa siya bibisitahin ng kanyang doktor. Doon pa lang din papalitan ng kanyang benda. After taking a bath, agad na itinapis ni Gilbert ang tuwalya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Bago dumiretso sa kanyang closet. He was trying to put on his slouch pants nang mawalan siya ng balanse at tuluyan siyang matumba sa sahig. Gilbert felt the air got knocked out of his lungs and he found it hard to breathe. Pakiramdam niya ay nabugbog siyang ulit sa pagkakatumba niyang iyon. Intense pain washed over him instantly, screaming as soon as he was able to. He closed his eyes as he waited out for the pain to pass. Walang tutulong sa kanya. He needs to calm himself before he can help himself up. Subalit ilang sandali lang naramdaman ni Gilbert ang pamilyar na paghaplos sa kanyang pisngi. Di alam ng binata kung mamalikmata lang siya o nag-iilusyon. Dahil lang magmulat siya, nag-aalang mukha ni Alexandra ang kanyang nakita. Gilbert, are you okay? Anito. Subalit imbes na magot kusang inangat ni Gilbert ang kanyang ulo at inangkin ng mga labi ng asawa. Alexandra was shocked at Gilbert's sudden move. She didn't go there for that. Ang rason kaya siya nagpunta roon ay upang makapag-usap sila yun lamang. Ang nakikita ng dalagang tanging solusyon upang kahit papaano maliwanagan silang dalawa. Masabi niya ang mga gusto niyang sabihin at masagot iba pang katanungan sa kanyang isip. Subalit nang dumating siya roon, pinaakit na lang siya ng security sa kwarto ni Gilbert dahil wala raw itong ibang kasama. Umakit siya sa hagdan gamit ang nagnininig niyang mga tuhod. Bakit ang lugar ay nagpapaalala ng maraming bagay na maganda, ngunit karamihay masamang alaala? She took her time to compose herself, subalit nang marinig ang biglang pagsigaw ni Gilbert, nataranta siya at nagmamadaling ipinasok sa loob ng silid nito, only to find him on the floor, writhing in pain. Agad niya tong dinaluhan at gusto niya tong tulungan again, rid him of any possible pain that tortures him. But all of those went flying out of the window when Gilbert suddenly kissed her. Isang masuyong halik na tila agad nagpalimot sa kanya ng kanyang mga alalahanin at agam-agam. Mas idiniin ni Gilbert ang kanyang labi sa labi niya. She can feel the urgency, the wanting. Ang masasarap na halik nito ay nakakapaso sa kanya. Unti-unti sinusunog ang bawat pulgada ng kanyang balat. Oh, Gilbert will always be someone her body will always long, like an insatiable in craving only him could satisfy. The urge to kiss back was too strong. It frightened her. Sa likod ng kanyang isipan, alam ni Alexandra na hindi siya dapat nagpapadala sa ganun. Kailangan niya mag-isip ng tama. Kailangan nila munang ayusin ang tungkol sa kanila before they could move forward. Gayunpaman, ayaw din kumawala ni Alexandra. Nais din niyang malaman kung saan sila dadalhin ng halik na yon. Isang halik, isang pagkakataon, at isang nag-aalam na pagnanasa. Yan lang ang ginawa ni Alexandra para tumugon sa mga nakakatuwang halik ni Gilbert. Hindi naglaon lalo naglagablabang apoy ng pagnanasa sa pagitan ng mag-asawa. Kapwa sila sabik sa isa't isa. At dahil sa mga nangyari na nakarang mga araw, nais nilang hanapin ang kapanatagan ng damdamin sa kanilang pag-iisa. Sinimulan ni Gilbert, dahan-dahan hilahin sa Alexandra, pababa sa kanyang katawan. Siya ay napukaw at ang pangailangang nadama at kunin muli siya ay labis na nakalimutan niya kung anong pinagdaanan ng kanyang katawan. Ilang sandali pa sumigid ang sakit sa kanyang tadyang. Pinunit ni Gilbert ang kanyang mga labi mula sa labi niya nang muling hawakan na masakit na tagiliran niya. Oh my God, I'm so sorry Gilbert. Sorry. Tarantang sabi ni Alexandra. Hindi malaman kung paanong hahawakan ng asawa. She shouldn't have kissed him back. Hindi siya dapat nagpadala. Doktor, tatawag ako ng doktor?
Tarantang sabi ni Alexandra, akmang tatayo na upang takbuhin ng purse na basta na lang nitong initsa sa may kama. Subalit mabilis na nahawakan ni Gilbert ang kamay ng asawa, pinigilan sa pag-alis si Alexandra. I'm fine. Just help me up, please. Anito sa hirap na tinig, nang umula ang mukha. Nagkumahog naman si Alexandra ang tulungan sa pagtayo si Gilbert. Inalaya niya to hanggang sa may upo niya ito sa may kama. Once there, nagpakalma si Gilbert, makailang ulit humugot at nagbuga ng hininga, while holding his hurting side. What do you need? What do you want me to do? Pukaw ni Alexandra kay Gilbert. She was trembling with worry. Nag-angat naman ang tingin si Gilbert sa asawa. Marahang inabot ang kamay nito. Ramdam nito ang panginginig noon. He might have worried her so much that she began to tremble. Walang imik dinala ni Gilbert ang kamay ng asawa sa kanyang bibig at masuyong hinalikan. Stay, Alexandra. Stay. That's all I need. Anang binata sa nakikiusap na tinig. Sandaling nag-isip si Alexandra bago marahang tumango. Umupo siya sa tabi ni Gilbert na mumula ang pisngi na muling nagsalita. I'm sorry. Hindi ko naalala may sugat ka. Don't apologize, please. I kissed you first. I can't help it. Sabi ni Gilbert, bahagya pang pinisel ang kamay ng asawa. Kumurap si Alexandra, muling umiwas ng tingin. Her head is spinning. She cannot really believe herself na ganun pa rin katindi ang epekto ni Gilbert sa kanya. She has spent the 5 years away from him, thinking she was already over him. But there she was 5 years after, still willing to surrender to Gilbert's will with just one kiss. Oh, she really is hopeless when it comes to Gilbert Romualdez. Why are you alone? Alanganing tanong ni Alexandra maya-maya. Gustong ibahin ang usapan. Pinauwi ko na si Victor. Ang mama naman inaayos ang mansyon. Sagot ni Gilbert, masuyong inipit sa likod ng tenga ng asawa, ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. How have you been? Kayo ni Aki. Kumurap si Alexandra, pilit tinahamig ang sarili. Maayos kami, Gilbert. Tinatanong ka ni Aki kung kailan ka ron niya po pwedeng makita. Kung kaya mo na, can you visit him? You want me to visit him? Tumango-tango si Alexandra. Yes, ayos lang sa'yo? Of course. Alanganing sagot ni Alexandra. Ikaw ang ama ni Aki, Gilbert. Kailangan ka niya sa buhay niya. You don't know how many times in the past she asked me about you. At ngayong nagkita na tayo, alam kong hahanap-hanapin ka ni Aki. Tumango-tango ang binata. Nabuhay ang pag-asa sa dibdib. And what about you? Do you need me in your life now too? Patawad mo na ba ako, Alexandra? Sandaling natigilan sa Alexandra. Nakikita niya sa mga mata ni Gilbert ang pag-asa, subalit, that's a question that I don't have an answer yet, Gilbert. Masyado pang komplikadong sitwasyon for now. I was the co-parent. Gusto kong mas makilala ninyo ni Aki ang isa't isa. Gusto kong buo si Aki habang lumalaki siya. Pero tayong dalawa, hindi ako sigurado kung handa na ako ulit, Gilbert. Isa pa, nandyan ang pagbabanta ni Sebastian. We have to prioritize things. We can prioritize things together, Alexandra. We're stronger together and... Gilbert, let's take things slow. Slower, perhaps? Napilitan tayo magpakasal sa isa't isa noon. Resulta ng isang manipulasyon. Di naging magandang resulta, that's why I want to take things slow. Isa pa, may gusto akong sabihin sa'yo. Ani Alexandra, bakas ang pag-aalinlangan sa tinig. More of show. May gusto ko ipakita sa'yo, Gilbert, at sana, kapag nakita mo, maintindihan mo kung saan ako nanggaling ngayon. Kaya ganito ang desisyon ko. Alexandra, Gilbert, please, can I have your word? Will you meet me at the Oakwoods Columbarium tomorrow? Putol ni Alexandra sa asawa. Nagsalubong na ang mga kiling ni Gilbert. Kung hindi siya nagkakamali, yun ang Columbarium na madalas puntahan ni Alexandra noon. Lagi niyang iniisip sinong binibisita niya doon. At ngayon, niyaya niya itong pumunta doon kasama niya. Tumango si Gilbert. Only if you assure me that you and Aki will attend the board meeting at BRC tomorrow. Nagbuga na marahang hininga si Alexandra. She still feels torn about attending the meeting but, alright, we will be there. Ingat na inalalayan ni Sebastian si Don Fausto sa pag-upo ng abuelo sa isang cushioned seat. Nakapwesto yun sa veranda ng cottage na pag-aari ng kaibigan ng Don. Pagkatapos ng naturopathy sessions ng matanda, doon to dumediretso para lalong marelax. Nakaharap kasi yon sa magandang tanawin ng Alps na sadyang nakapagbibigay ng dagdag kapanatagan sa matanda.
Sa kasalukuyan, pinapanood nito ang tanawin ng pang-umagang araw. Sa nakalipas na higit 2 linggo, bakas pa rin ang pangangayayat sa katawan nito. Subalit bahagya na rin itong lumakas at nagkaroon ng kakaibang sigla. Subalit ang sabi ng alternative medicine doctor nito, dapat pa itong manatili doon upang magtuloy-tuloy ang gamutan. At lihim yung pabor para kay Sebastian. That way, he'd have more time taking back Alexandra from her bastard of a husband. He knew the likes of Gilbert Romualdez. Kapag nakuha na nito kay Alexandra ang anumang kailangan, alam niyang iiwan din ng lalaki si Alexandra. Muling sasaktan at iiwan. But Alexandra doesn't know that. Alexandra refuses to see that. But in time, Alexandra will realize that she was making a big mistake. He will make sure of that. Sebastian, tell me, kamusta si Alexandra at Aki? Pukaw ng Don maya-maya sa apon, bahagyang natahimik, tila hulog sa malalim na pag-iisip. Tumikim sa Sebastian, hinamig ang sarili. They're doing good, no? Ganun pa rin sa Alexandra. Tinatapos ang painting commission niya. She spends most of her time in her workroom. She said she needs more time finishing her current project. She asked for an indefinite leave at DFC. Nangunot ang noon ni Don Fausto. Indefinite leave? Ganong oras ang kailangan niya para matapos ang pinipinta niya ngayon? Anong matanda? I guess so, no? She doesn't even talk to me these days. She's preoccupied. Ani Sebastian. Sandaling nag-isip ang matanda bago nagbuga ng marahang hininga. Benny, if she needs time to finish her current project, let's give her that. Make sure that she will get all the help she could get. Ganon din si Aki. I'm really missing those two. Ana matanda at bumangon ng lungkot sa dibdib. Nasanay itong laging kasakasamang mag-ina at di nawawalay kahit sa kanyang paningin. Don't worry, Nono. Pagbalik ko sa Italy, sasabihin ko kay Alexandrang tumawag sa'yo. Ani Sebastian. Subalit marahang umiling ang matanda, kinumpas pa ang kamay. No need for that. Alam kong inaalagaan mong mag-ina. Alam kong hindi mo sila pababayaan at hahayaang mapahamak. Remember, kayong dalawa na lang tayong magtutulungan kapag wala na ako. You have to make sure that the family is okay. Ana matanda. Of course, Nono. Of course. Ani Sebastian, makahulugang ngumiti. Mommy, ouch! You're squishing my hand so tight. Reklamo ni Aki. Nakalabi pang nag-angat ng tingin sa ina. Hawak ni Alexandra ang kamay ng anak habang naglalakad sila sa lobby ng BRC. Patungo silang mag-ina sa lift na siyang magdadala sa kanila sa executive floor kung saan naroon ang boardroom. Kung ang dalagang papipiliin, ayaw niya na sana magpunta ron. She had repeatedly asked Attorney Salve to give back to Gilbert what belonged to him originally, but the lawyer refused. Kagabi, hindi rin sila nakapag-usap ni Gilbert ng maayos dahil nasikaso niya ito. He was alone and in need of assistance. Hindi kaya ng kanyang konsensyang iwan na lang tong basta sa ganong kalagayan. At kaya nagluto siya ng hapunan para sa kanya, pinakain siya bago siya tumuloy nang di man lang tinalakay ang kanyang orihinal na layunin doon sa pagpunta upang kausapin siya tungkol sa biglaang pamana ni Aki. At dahil di niya ginawa ang pakay kahapon, pakiramdam ni Alexandra may nagririgo doon sa kanyang dibdib. Why wouldn't she? She's exposing her son to the awful business world. Bagay na ayaw pa niya sanang maranasan ito. Why? Aki is under 5 years old for Pete's sake, subalit. I'm sorry, Mio Sol. Ani Alexandra. Marahan pang hinalikan ang nananakit na kamay ng anak nang mapadiin ang hawak niya roon. Mommy didn't mean to hurt you. Nakalabing tumango-tango si Aki, sumabay sa ina papasok sa lift. Kasunod na mga to si Marco at Skyler. Are we going to see Dad today, Mommy? Yes, sweetheart. You're going to see your daddy today. Agad nabawi ang lungkot sa mga mata ni Aki. Yay! Are we going to play games in his iPad again? Pilit nang umiti si Alexandra, bahagyang ginulo ang buhok ng anak. I don't think so, sweetheart. We will have some important things to do today. Maybe later. Ngumiti lang si Aki. As long as Daddy is with us, I can wait, Mommy. Anang anak bago tiningala ang floor counter. Agad nabura ang ngiti sa labi ni Alexandra. May dalang bigat sa dibdib ang sinabi ng anak. Sabalit hindi niya na nabigyan pa na mas matagal na pansin yon nang bumukas ang pinto ng lift sa executive floor. Agad sumalubong sa kanila si Victor pagkalabas nila ng lift. Good morning, Ma'am Alexandra. Welcome back to BRC. And welcome to BRC, Sir Aki. Bakti ni Victor sa kanilang mag-ina. Humagikik si Aki. Mommy, Victor called me sir.
Ngumiti lang si Alexandra at marahang hinilang anak patungo sa boardroom. Sumunod naman sa kanya sina Marco, Skyler at Victor. Si Karen ang nasa pinto ng boardroom na nagbukas ng pinto para sa kanilang mag-ina. Silence fell as soon as they entered the big room. All seats were already filled except for two, ang isang nasa kabisera ng oval table at the one adjacent to it. "Daddy!" Bulalas ni Aking na makitang ama nakaupo sa isa sa mga upuan. Tinakbo ng batang ama at mahigpit tong niyakap. Gumanti naman ng yakap si Gilbert sa anak bago nag-angat ng tingin kay Alexandra na nakatayo lang sa malapit. "Why don't you take a seat, Alexandra? The middle one is reserved for you and Aki," ani Gilbert. Alexandra gently shook her head in hesitation. "I don't think I can. Sorry I'm late." Anang pamilyar na tinig sa may pinto na nagpangyari upang mapalingon ng lahat sa direksyon nun. "Sebastian?" Bulong ni Alexandra. Puno ng pagtatakang isip bakit naroon ang pinsan. Tumayo na si Gilbert, karga pa rin ang anak. "What are you doing here?" Anang binata sa matigas na tinig. Subalit hindi yun inalintana ni Sebastian. Bagkus, umupo to sa isa pang bakanting upuan malapit sa kabisera. "You're not welcome here, Carpio. Leave." Si Gilbert ulit, umigting ang panga. Kung di lang niya karga si Aki, baka kanina pa niya pinaghihila palabas ng boardroom ang lalaki. But Sebastian remained unfazed. Ngumiti lang to na nakakaloko bago. "Is that how you treat the new board member of BRC, Mr. Romualdez?" "What? Anong ibig mong sabihin?" Si Alexandra sa gulat na tinig. Tumayo na si Mr. Regalago. "Gilbert, Alexandra, as of 2 days ago, si Mr. Carpio na ang bagong nagmamay-ari ng shares ni Mr. Teves. He really is the new board member of BRC." Ano kaya ang gagawin ni Alexandra at Gilbert gayong nagawang pasukin ni Sebastian ang sarili nilang kumpanya? Ito na ba ang simula ng laban mula sa dalawang Carpio? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.